Ganyan siya kapag bago lang sa paningin niya. Ayan, hindi siya nakatiis. Pinatong na niya at kinuha ko naman kasi sagabal at mayat maya binalik na naman. Hindi pa nga ako natapos nag-assemble sa toys organizer niya ay umaaligid na ang batang maliit kasi gusto na niyang laruan. Ganyan siya kapag bago lang sa paningin niya. Ayan, hindi siya nakatiis. Pinatong na niya at kinuha ko naman kasi sagabal at mayat maya binalik na naman. Diyos ko day, kailan tayo matatapos dito? Andyan ka nangungulit sa ginagawa ko. At pagkatapos kong mag-assemble ay dito naman ako sa washing. Kanina pa ito nakasalang kaya tapos na. Advantage kasi sa automatic na washing ay pwede mo na hayaan lang hanggang matapos. Merong nakasampay dito kaya sinungkit ko muna para magamit ko ang mga hanger. Kahapon pa ito kaya tuyo na. Iniipon ko lang sa isang basket ang mga damit at pinasok ko sa aming bahay para tupiin mamaya. Ayan, nagkuha lang ako ng planggana para dito ko ilagay ang mga damit galing sa washing. Sa sobrang init ng panahon, araw-araw po akong maglalaba. At okay lang, hindi naman ako mapapagod sa paglalaba kasi diretso na sampay. Masipag ako maglalaba pero ewan ko na lang napakatamad ko magtupi. Para kasi akong inaantok habang magtutupi. Parang ang tagal ko matapos. Ngayon ay hindi ko na iniipon ang mga tupiin ko para hindi ako tamarin at madali lang rin ako matapos magtupi. Kung si ate naman ang magtupi ay magkagulo-gulo ang mga damit. At hindi ma-organize kung saan sila dapat ilagay. Kaya mabuti na lang na ako ang magtupi kaysa mababaliw ako sa kahanap kung saan niya mailagay. At balik na nga tayo sa aking labas serye. Kunti lang itong nilaban ko, isang salang lang. Mga damit lang ni Aling Maliit at sinabay ko na rin ang mga puting damit namin. Kasi kunti lang at sayang ang sabon at para na rin makatipid. Tinatansya ko lang ang mga maruruming damit namin na pang isang salang bago ako mag-washing. Kung konti pa ay sa susunod na ako maglaba. At pagkatapos kong magsampay, ayan, sinirado ko na ang washing namin. Kung gusto niyo rin ang washing machine cover namin, ang link ilagay ko sa comments section. At hapon na sa mga oras na yan, kaya tupi time na tayo. Isang basket lang ito kaya madali lang ako natapos. Kung mapapansin nyo, may gumagalaw sa mga videos ko, si Aling Maliit yan naglalaro malapit sa akin. Ito na lahat ang tunupi ko, napakakunti lang. Kila ate at daddy lang ito kaya madali akong natapos magtupi. Kung sa batang maliit ito, napakatagal kong matapos kasi maliliit. At kung umabot kayo sa video ko hanggang dito, pa-like and share sa mga videos ko. Yun lang, salamat. Kahit ganito lang karami ang aming na family, ay napakasaya ko na kahit papano ay may stocks na. 4 PM na sa mga oras na yan kaya hindi na masyado mainit sa labas. Kasama ko si ate sumakay ng jeep pero andun siya sa likod ng driver umupo kaya hindi ko na video. Ilang minuto lang ay dumating na kami sa may Grand Mall. Pero bago tayo pumasok ay nagpila muna ako sa may ATM machine. Dito sa labas, buti na lang hindi mahaba ang pila at 2 machine ang nakapunction, kaya madali lang ako nakapag-withdraw. Ayan, diretso na kami sa groceryhan ni ate. Walang pushcart na malaki kaya itong maliit na lang kinuha ko. Sabi ni ate, ako na lang daw muna manguha at maghahanap pa siya ng malaking pushcart. Ayan, linipat ko sa malaking pushcart ang linagay ko sa tray para si ate ang magtulak nito. At alam naman ni ate kung ano ang kukuhanin niya kasi palagi kaming magkasama mag-grocery. Hindi ko na lang binalik ang aking tray para madali kaming matapos. At nagsunura na kami ni ate, sabi kasi niya sabay na lang kami magpila sa cashier. Hindi na lang siya mauna kasi konti lang ang tao sa loob. At kinuha ni ate ang tray na ginamit kasi bawasan daw niya ang kanyang mga snacks. Marami daw at wala na siyang pasok. Sabi ko kasi ni ate, pag junk foods ay limit lang, huwag masyadong damihan. Kahit kami lang dalawa magkasama ay napakasaya namin. Minsan pa nga magtanong pa si ate sa akin na kumuha daw ako ng patis at suka kasi naubos na daw. Mas mabuti may kasama ka para ma-remind ka kung ano pa ang bibilhin mo.
Pero bago ako aalis ay nakalista na po lahat para hindi ako ma-short sa budget. At ito na lahat ang napamili namin. Pumila na kami sa cashier at si ate naman ay nauna lumabas para maabutan pa niya ang potato corner na hindi niya talaga pagsawaan. Hindi pwede nakalimutan niya ang price basta nandito kami sa mall. Iwan ko sa mga batang yun, napakatakaw sa mga price at fast food. At ayan, linagay ko na lahat ang nasa pushcart ko sa counter table ng cashier. At bago sa lahat, inuna ko ang priority number sa milk station para makuha nila ang items ko. Separate kasi ang baby food sa grocery nila. At after ko magbayad, linagay na sa pushcart lahat na pinamili ko. At syempre, bago kami umuwi, hindi pwede na hindi si ate makakain sa kanyang suki. Mas gusto nila ang lasa ng mga fast food kaysa lasa ng lutong bahay. Mabago daw kasi ang luto nila kaysa lutong nanay lang. Naka-only rice pa si ate at manghingi na lang ako sa kanya pag naubos na ang kanin ko. At ayan, gumawa na ng sauce si ate at pagkatapos ay kainan time na. Nakasmile pa si ate habang nagbibideo ako. At pagdating ko sa bahay namin, ayan, mag-arrange naman. Pinunasan ko muna bago ko ilagay ang mga sirilak ni Aling Maliit. Isang malaking eco bag ito. Kung i-convert mo ang halaga nito ay meron ka ng kalahating sako ng bigas. Kung magtataka kayo bakit sirilak pa rin kinakain niya ay hindi siya makalunok ng mga solid foods. Dahil sa kondisyon niya since birth, meron siyang laryngomalacia. Sabi ng doktor, wag daw pilitin pakainin at hintayin na lang kailan ma-develop ang kanyang lalamunan. At iayos ko na rin ang nasa plastic kahit gabi na ay tinapos ko na lang para bukas wala na akong iintindihin pa. At tinatamad din ako kumilos sa umaga dahil sa sobrang init. At eto na sila, kahit konti lang ang stock sa bahay ko, ay napakasaya ko na kahit papaano ay makabili tayo sa ibang pangailangan sa bahay. Yun lang, salamat.